So ngayon guys, ang pinakabago dito, mapapansin nyo ay yung ating rear suspension na TRC. Makikita mo yung ganda niya pagka may OBR ka, pagka loaded yung motor mo. Yan, tulad yan, maganda siya dahil may angka siya, ganon. So yan guys, so kitang-kita nyo rin na medyo bumaba talaga siya. Bugs. Oh, putik. Sarap. Hindi ko na masyado i-hard sell, pero kasi sobrang ganda talaga. Hi guys, pasok lang tayo sa office. Ulan kaya? Every Friday kasi guys, pumapasok ako sa office sa Makati. Napansin ko rin, ang tagal natin walang vlog sa ADV natin. Hindi ko na kayo na-update sa mga nakinabit dito, tsaka ano yung bago dito, ang mga nangyari sa bike natin ito, ay sa scooter natin ito, no? So, samahan nyo lang ako pumasok guys. By the way, watch on the wrist guys is Fossil reference number 225555Y111. Charot. So yun guys, ito yung motor natin, kalilinis ko lang. So nagtatanong paano natin to mini-maintain yung kakintaban niya. Ito na yung sagot dyan, no? Yung graphene seal na V3. So ito guys, nasa TikTok shop ko to. Punta nyo lang ganyan. Ilagay ko yung link sa baba. Kaya siya ganyan kakintab, bukod sa naka PPF siya. Tapos meron ako dito, nakita nyo to, tumama ako sa truck. Buti na may PPF siya. Kala ko kasi, natuklap kasi yan na ganyan, no. So kala ko may damage yung pinakakaha. So pagka tingin kong ganun, pagkapunit ko ng konting ganyan, walang tama yung kaha. So effective yung PPF ng DXT South Detailing. Big shoutout kami sa Erica. So ngayon guys, ang pinakabago dito, mapapansin nyo ay yung ating rear suspension na TRC X-Series. Ito yung tinatawag na X-Series guys. And kung mapapansin nyo guys, medyo mababa siya sa stock. Kasi itong nakuha natin sa TRC 365mm. Ang stock ng ADV 160 is 395. So 30mm yung binawas. Yung 365 guys, stock naman ng PCX yan. So ito saktong-sakto to sa mga PCX. And kung mapapansin nyo guys, adjustable rear suspension ng TRC for ADV 160 PCX. Na-adjust na yung kanyang rebound, damping. So dalawa adjustable na dito. So meron siyang pa-hard tsaka pa-soft. So yan siya guys. Kung makita nyo, ganyan itsura niya. Ayan, ganda diba? So ito siya guys, ito yung box niya. Yan, TRC Racing X Series. So makita nyo dito, ayan, mayroon siya nakalagay dito na 365mm. Don't worry naman guys, kasi meron silang 395 na TRC. Yung Showa ng ADV is 395. So yan siya, pagka binuksan nyo yung box, kasama na yung meron kasi extra springs. So kasama na rin itong TRC na adjustan or adjust knob to para dun sa mga baso niya. So yung kasama to. Mga bago nating kinabit. Ito, napaka-importante nito. Itong skid plate. Napaka-importante niyan guys. So bumili tayo ng bago kasi pakita ko sa inyo yung dati ko. Ito yung dati ko, bugbog na bugbog siya sa mga umpog. Yan. So ibig sabihin, sobrang siya nagamit kasi ginamit natin sa North Loop tapos sa Cotto Mines, yan, ganyan siya nangyari. Kaya tayo bumili ng bago. Itong Ducati natin, tinanggal ko yung mga yung mga handguards. Bibili pa ako ng dito, lever guard naman para maiba lang itsura. Gusto ko maiba itsura niya ngayon eh. Alright, let's go. Punta tayo ng Makati guys dahil doon ang office ko. So yung 365 guys na mm, saktong-sakto to sa mga mabababa kung gusto mag-ADV na hindi bininyagan ng kataasan ng height. So maaaring makatulong sa inyo yun. Recently guys, di ba nag-uulan? So ngayon ko lang talaga siya may i-ride itong TRC na nakalagay sa atin. Gusto ko siyang i-ride ng malayuan para talagang matesting ko siya. Pero siguro enough muna tong city ride muna, no? Bukod na siguro yung vlog ko na ilo-long ride natin siya. Ayun, dilim na oh. Bilisan mo, Miko. Ang ganda ng kahatak ng motor natin, oh. Ay! Wait lang, adjust ko lang yung camera ko guys ay tumatama sa GoPro. Adjust natin yung side mirrors. Dapat kita natin sa likod. Yan, ang dilim ng ulap. Para ako hinahabol. Dapat hindi kasi ako magmumotor ngayon kasi nag-uulan nga. Ang dami nagtatanong sa akin guys kung naka-lowered siya. Ngayon technically lowered na siya kasi nagbaba ng spring eh. Yung harapan ko stock po yan. Mabigat lang po talaga siguro yung rider, kaya napagkakamalan po tayong naka-lowered ang motor. Okay, dito natin simulan. Wow, ang dilim. Mukhang magkakapote ka, Miko. Magsuot tayo ng kamote. Ng kapote. Ganda ng hatak oh. So sa mga patag naman, wala namang kaso dito. Sureball yan, maganda ang laro ng suspension. Mapapanood nyo pala yung ating installation ng TRC Racing na rear suspension sa Facebook dahil doon natin siya i-upload. Yan, maraming salamat sa TRC. And as all nyo guys, tayo ay part na po ng TRC Racing Philippines. Kaya maraming salamat sa TRC, sa mga bumubuo ng TRC Racing, TRC family, sa mga bagong influencers and sa mga pioneer influencers. Salamat sa pagtanggap. Maraming salamat kay Rody,
Maraming salamat kay Jeru, kay Boss Bengson, sa mga kay Sir Paul, kay Madam Gray for this opportunity. And tayo naman talagang i-share lang natin kung ano yung talagang nafe-feel natin ngayon, kasi ayaw naman natin na medyo bias. Kaya kung ano lang nafe-feel natin dito sa mga kinakabit natin sa motor natin, yun lang din ang ating i-share sa inyo. Ano, dito guys, ramdam na ramdam ko na yung difference ng Showa. So, marami rin sabi nito sa mga ADV community na ang Showa, makikita mo yung ganda niya o mafe-feel mo yung ganda niya pagka may OBR ka, pagka loaded yung motor mo. Yan, tulad yan, maganda siya dahil may angka siya, ganon. Ito naman, dahil tayo ay naka TRC na adjustable, so kaya mo nang iset kung saan ka komportable. Tulad ko, sinet ko na siya kung saan ako komportable, and sobrang ibang iba, promise, ibang iba yung experience ko sa stock suspension compared dito sa TRC na X series. By the way guys, yung TRC na nakabit natin, it costs 11,000, pero kung bibili kayo sa link ko, nandiyan sa baba, mga 20% off ata ang nakaless dyan. So kung gusto nyo ma-experience tong, kung after nitong video na to and nabudol kita, nandiyan lang ang link sa baba guys. Hindi ko na masyado i-hard sell, pero kasi sobrang ganda talaga. So malagtatanong guys kung anong pinapagas natin sa EDV natin. Lagi po tayong 95 para maganda ang kanyang performance. Tapos full tank natin. Mura 56 lang ng XCS guys. So bigas po So tingnan natin kung magkano ang full tank natin ngayon. Para sa EDV 162 bars yung natira. 320 na lang boss. Full tank natin guys, 320. Good to go. Sahod day. So yan guys, kitang-kita nyo rin na medyo bumaba talaga siya compare sa stock. Mapapansin nyo naman. Tapos umupo pa tayo, so sobrang baba niya. Papalitan ko, plano ko mag 395 pa rin syempre. Pabalik natin sa stock na, pero TRC pa rin. Ayan, makita nyo ba? Ganyan siya. So flat foot ako. So kung mababa kayong tao, di naman super bumaba. So makasumakto lang din. Di lang siya mukhang mataas tignan, kasi diba sa 395 syempre mataas yung tignan sa likod. Kasi malaki tayong tao Magmumukhang Mio yung ADV sa atin. Alright, let's go. Solid nitong ADV. Ang smooth nung performance niya ngayon, kasi kaka-change oil lang natin. Siyempre ginagamit natin lang dito lagi fully synthetic. Yan ang ginagawa mo from first lane to No. Tapos guys, bagong linis ang CVT, kasi ako talaga nagme-maintain na itong bike ko, nitong scooter na to. Pag feel ko may dragging ako nararamdaman, nabaklas ko talaga to agad. Bili ako ng cleaner, yun na agad, dinis ka agad. Currently nakakabit dito pala na sa ating ADV guys na bola na pinalitan natin Yung pa rin yung ginamit kong CVT dito, naka pa rin ako. Nagpalit lang ako ng bola, trinay ko naman yung 16 grams. Kaya medyo lumakas siya sa arangkada. From 17 grams, magbaba tayo ng 16. Pero feel ko babawasan nito. Mababawasan top speed nito. Ayun lakas ang arangkada nyo. Di pa todong pigayon Ayun yung mga ganitong lubak guys, sobrang sarap sa feeling. Hindi yung katulad sa stock. Promise, ibang-iba yung experience. Kung nandito kayo sa pwesto ko, hiramin nyo tong bike. Ang malaman nyo, galit na si Mapoliton. Promise TRC. Nakikita ko lang to kay Rudy, diba? Siya yung una naka-TRC sa amin. Tapos yun, nung nag-TRC tayo, sobrang ramdam natin yung experience. Diba, nag-TRC tayo, para natuloy tayong Rudy magsalita. At dahil dito, yung tila bang parang walang-wala na lang sa kanya yung mga lubak. Maraming salamat pala sa TRC. Tingnan natin sa lubak na to. Diba? Wala lang. TRC number 1. So yung mga future projects pa natin dito guys, syempre palitan natin ng mga side mirrors, suspension, calipers, preno, lahat ng products ng TRC. Kung mag-build natin tong ADV natin na TRC, so better watch out for that one. Ang gusto kong palitan muna yung TRC na 395. Gusto ko matesting yung stock height na naka TRC. Tapos ang next naman na gagawin natin yung front suspension. Tapos tsaka natin sunod yung mga side mirrors, tsaka natin sunod yung mga aesthetics. Preno pala, yung mga calipers yan, palitan natin yan para lalo pumugi yung bike. Syempre tulad nyo, wala namang bumibili ng bike na ayaw alagaan, dahil ito yung katuwang natin sa buhay. At saka maibalik lang natin sa kanya yung servisyo na binibigay niya by means of upgrading of konting-konti lang naman yan. At saka importante kasi nararamdaman mo yung na-upgrade mo, hindi kayo yung best na nag-upgrade para sa aesthetics, na malaki yung difference compare mo sa stock, diba? Pagdating sa corners, hindi naman nabawasan yung kanyang comfort, kasi sabi nila pag siyempre nag-iiba ka ng suspension, mag-iiba yung comfort yan Depende pa rin yan sa preference mo kung anong klaseng tono ang gusto mong gawin sa suspension mo, which kayang-kaya mo naman gawin dahil adjustable nga ang rear suspension na to. Nakakailang promise ako guys, kasi talagang ibang-iba siya sa stock. I've been using yung stock ng mga 9 months ko siyang gamit. Recent ako nagpalit ng suspension, diba? So 9 months kong gamit yung suspension na stock, and alam ko yung pakiramdam ng stock suspension.
May magtanong ulit dyan guys ha, ang ating CVT set ngayon guys, fully set na JVT pa rin, yung unang-una pa rin yun. Stock yung torque drive natin, mulan dito, basa yung kalsada. Stock torque drive, stock clutch housing, pero ang clutch lining natin syempre ay yung Daytona. Ang belt natin guys is yung Toyota Chuso, syempre stock belt pa rin na naka-regroup. Hindi ko alam kung kailangan ko magpalit pala ng spark plug, pero okay pa naman siya. Kailan ba nagpapalit ng spark plug? Ilang odo? 15,000? Ang current odo kasi natin right now guys is nasa, alam ko magde 10k na to eh. Napakagala kasi natin eh. Wala pang isang taon yung scooter natin, magde 10k na siya. Sa mga solid subscriber dyan, namang kitang-kita nyo naman na worth it lahat ng milyahin na naikarga dito sa scooter na to. Medyo dapat lalagyan nyo pa rin ng konting kulay yung motor nyo. Kumbaga bigyan nyo ng core memory na ride, hindi yung dito lang kayo, comfort zone. Up next sa plano ko dito, magpapalit tayo ng brake pads. Namban yung gagamitin natin, ceramic yun, so mas maganda yun. Kaya ko rin napili na magbaba ng bola guys, na from 17 to 16 para nga sa overtake. Kasi kailangan ko sa overtake tulad nito, diba? Meron akong enough power. Ay! Ang clutch spring ko pala tsaka center spring ko stock pa rin, 800 parehas para dumadamba ako. Ito kasi yung gusto ko dito guys, oh. Ngayon sasabi ko, ayun, oh, para siyang umaangat talaga ng, kumbaga nararamdaman ko yung pagiging responsive niya. Konting piga lang. Nakita nyo? Ayoko nagtataas ng RPM sa clutch spring tsaka sa center. Dito ko gusto i-testing tong suspension na to dito sa Riles. Tingnan natin kung kaya niya saluhin itong mga ganitong lubak sa Riles. Yan o, bugs. Oh putik, sarap. Easy lang, promise. Tindi. Yung top speed dito guys. Hindi ba ang bilis na mag 100? Hindi ako, pag ako pumipiga, hindi ako yung sagad-agad. Gradual ako magpiga. Tapos yung ganun lang oh, pinapakaramdaman ko kung kumakapit pa yung lining sa bell. Kung hindi na, binabalik ko yung throttle, tapos tsaka ko siya pipigayin ulit ng gradual. O diba ang smooth lang. Sarap ADB oh. Woo! Oy. Yung mat niya oh. Guys, for city riding, I highly recommend yung TRC na gamit natin, X-Series 395. Pero meron kayong option na mas mababa pa or mas mataas. Nasa description natin yung link kung gusto nyo yung i-try. I highly recommend, promise, for sa mga naka-ATV dyan na usually solo ride. Kung may OBR, walang kaso nga kasi nga na-adjust naman yung ating rear suspension. For sure, sa EDSA wala yung mga lubak dito, mga ganyan. Ayun o, kinakain lang ng suspension oh. Oh. Wala. Sarap. Dito tayo. Ayan o, dito matubak ko. Ay, wala. Kinakain ng ating rear suspension oh. Soon, yung ano naman, front. Excited ako kung paano naman siya maglalaro sa mga lubak sa front. Ayun o, bugs. Sarap. Ang feeling ko parang ako may unan sa likod. Sana ito na pa rin nagamit ko sa Koto Mines oh. Sayang, di umaabot. Pero soon guys, i-vlog naman natin kung saan magkakaroon tayo ng mga long ride. Doon naman natin matetesting yung comfort naman niya sa long ride. So syempre, i-share ko pa rin sa inyo yan guys. Hindi pwedeng hindi. Nag-uwili to guys oh. Lakas ito, dumamba, promise. Stock center spring tsaka clutch spring.
Lakas oh. Guys, dito tayo sa landmark guys. Ito problema ko dito pagka naka-scooter, ang hirap maghanap ng parking. Itong The Link, ang hirap laging puno. Mura kasi dyan eh. Kahit magbabad ka dyan, parang fixed rate ata dyan, 50 pesos. Sa iba kasi may additional. Pero siyang succeeding rate. So yan guys, baka dito muna end yung ating video pagka-park natin. Thank you, Oya. So yun lang naman yung mga update natin dito sa ADV 160 natin. And soon, include ng mga future plans natin. Abangan nyo na lang yun guys. Yan lang naman siya. Gulong natin syempre, ang gamit pa rin natin gulong ay yung quick tire na dual cruiser sports. So wala rin akong masabi dyan, sobrang kapit nyan. Testing na natin sa Marilakayan, sa Mabato, sa Madulas, sa Basang Kalsada. Ever tayo nakaramdam ng dulas dyan sa cruiser sports na yan. Syempre pakita ko sa inyo. Yan, ito yung gulong natin from Quick Tires. Yung sa harap, ito naman yung sa likod. Ito, yan. Yan yung pattern niya pagka dual sports talaga. So ang kapit yan, promise. Louis Vuitton. Picture tayo dito. Yung mga dito, mga signature brands. Pasok muna tayo ng parking. Dito talaga pagka guys, sa mga pupunta ng Makati, gusto mag-park dito sa Makati, hindi na kayo makapag-park sa ibang parking ng Makati or ng Greenbelt, ganyan, kasi meron na silang designated parking para sa mga scooter. Para sa mga motor, I am not sure pala pagka big bike, kasi alam ko pwede naman siyang sa ibang parking, so pwede. Pero kung gamit mo scooter, meron silang designated parking dito sa Greenbelt. At dito yon sa pupuntahan natin. Hindi ko alam tawag dito eh. Basta malapit siya dun sa Greenbelt 5. Kasi dito sobrang tabi-tabi yung mga motor. Ang daming motor dito, tinan mo. Boom! Ang daming Tormuts. O diba, ang daming Tormuts. Pipili ka lang talaga ng pwesto mo dito. Sa dami ng Tormuts dito. Saan kaya pwede? Alright. Dapat doon tayo sa hindi malalak. Dito tayo sa tabi ni Kuyang nagbibihis. Dyan na lang kami. Sige, dyan na lang kami. Alrighty. Matras pa. Okay guys, ito natin na-end ang ating video. Maraming salamat sa pagsama. I'll see you guys in our next vlog. Peace out in the bush. Bye bye. Run it up.